Um, Hindi ko naman masabi no kung ano yung preparations ng mga abogado sa impeachment. Pero nung pag-uwi ko galing The Hague ay nag-meeting kami dahil isa din yon sa mga inaasikaso ko. At sinabi nila that they are more than confident in winning the impeachment trial, impeachment case. So, yan lang yung masasabi ko. Ang straight ang boto nila para sa 10 candidates ng Duterte. Ang kahalagahan nun ay maituloy kung ano yung nasimulan ni Pangulong Rodrigo Duterte. At itong mga candidates na ito ay nagsabi sila na naiintindihan nila. Kasi kung maalala nyo noong 2022, ang platform ay unity and continuity. Pero sa nakikita natin ngayon, wala namang continuity. So ito yung mga senators na nagsabi sila, naiintindihan nila kung ano yung vision. That is a peaceful and prosperous Philippines na unfortunately ay hindi natin nakikita sa ngayon. So yun yung pinapaintindi sa mga kababayan natin at sa mga botante. So wala pa pong plano kung halimbawa makompleto ang line-up nila na mag-join kayo sa mga meeting di advance po nila. At least your presence should be there po. Kung na ginagawa ng PRR. Oo. Kasi noong pag-uwi ko ng galing sa The Hague, meron na silang ginawang schedule na hindi siya nag-jive doon sa schedule ng pasasalamat ko sa mga tao. Dahil pagdating ko, may schedule na ang PDP and pagbalik ko, galing The Hague, kailangan ko pasalamatan yung mga tao. So, kailangan ko daanan lahat yon from Samar to Leyte, to Cebu, to Negros, and then papuntang Mindanao. So, hindi nagkatugma yung schedule namin. Pero, kagabi lang ay ginagawa namin yung materials namin. Meron akong ginawang video na pwede nilang i-play sa kanilang mga rallies. At bibilisan ko yung pagpapasalamat, pag-ikot sa mga tao para makaabot ako at least man lang a few days before election day at hanapin ko kung ano yung rallies ng mga Duterte. Last two questions. Gusto ko na makuha yung reaction niyo sa sinabi ni Congressman Ortiga na kaya daw na nag-endorse kayo para makakuha nakakampi sa Senado para sa impeachment hearing. Anong masasabi mo doon? Hindi ko naman masabi no kung ano yung preparations ng mga abogado sa impeachment. Pero nung pag-uwi ko galing The Hague ay nag-meeting kami dahil isa din yon sa mga inaasikaso ko. At sinabi nila that they are more than confident in winning the impeachment trial, impeachment case. So, yan lang yung masasabi ko. May iba pa po ba kayo na ika-idol? Members of the Congress are also saying that this is your political move. Any comment? Hindi ma'am kasi ang nag-trigger ng paglabas ko ay yung ginawa nila kay Pangulong Duterte at yung ginawa nila na injustice kay Pangulong Duterte na kinuha nila dito sa Pilipinas, sa pilitan nilang sinakay sa airplane na walang mga permiso, walang mga permits at dinala nila doon sa Hague at ipinakulong nila sa mga dayuhan. So kung makita nila, nagsabi naman ako na hindi ako sasali sa kampanya ito, ginawa ko naman yon. Pero nangyari yung kay Pangulong Duterte at nagkausap kami doon sa Hague at sabi niya wala na ako, so pwede bang tulungan mo yung mga senators? So sabi ko oo, kaya ko yan gawin dahil nagawa ko naman yan noong 2016, 2019, 2022. So it's nothing different ngayon except that nadagdagan siya nung pagpapasalamat sa mga tao dahil sanabi ko nga napakalaki ng suporta ng sambayanan kay Pangulong Duterte at ang daming kung makita ninyo sa mga paglibot namin, ang daming umiiyak at nagsasabi na ibalik dapat ang dating Pangulo
dito sa Pilipinas. Ma'am, Last question. Yung pag-address talaga, ma'am, yun talaga yung nagpabago ng puso at decision mo really to campaign for candidates po. That triggered to really your, the change of heart, change of mind to endorse candidates. Yes, ma'am. Opo. Kasi nung una, sinabi ko nga, hindi ako sasali sa election na ito. Hindi naman ako kandidato ngayong election na ito. Wala namang presidential elections na darating na malapit na. Malayo pa naman yung presidential elections. Ang aking impeachment, sinasabi ng mga lawyers, they are more than confident na mananalo sila sa impeachment. Ako naman, I am most confident with the lawyers working on my impeachment case. So, yun lang. Kinuha nila, sinasabi ko nga, it was called extraordinary rendition in international law. Kinuha nila ang Pangulo, sapilitan nilang dinala sa ibang bansa. At doon nagkausap kami. Sabi niya, wala na ako, hindi ako makakampanya. So, pwede bang mangampanya ka para sa mga senator candidates? Para lang hindi daw mawala ng ulo ang Duterte, Senator Duterte. Ma'am, baka pwede lang kayo mag-comment dun sa ICC junking Duterte's Comms request para ilimin po ang mga witnesses who can present national ID for passport. That is best asked siguro sa lawyer ni Pangulong Duterte sa ICC case niya kasi sila din yung nandoon sa loob ng korte nakikipag-usap sa prosecutors at gumagawa ng ano man tawag sa ginagawa nila ngayon? Discovery process ng impeachment case. Last question. Your reaction lang po, VP, sa approval ratings po sa COSASIA. Yours increased po and the other three highest ranked officials decreased the VP. Yes. And then, Opo. Performance. Opo. Well, nagulat ako nung nakita ko yung numbers ng pagtitiwala ng mga tao sa akin dahil sa sobrang dami ng lumabas ng paninira sa kung saan man, galing sa mga politiko, galing sa social media, lahat, all sides, merong paninira. Nakakagulat na tumataas yung numbers at naisip ko na sa sobrang sira nila ng pangalan ko, sinabi ko na ito noon sabi ko, hindi naman kasi lumilipat sa numbers ni Martin Romualdez. Kasi nga, sinabi ko nga din noon na kapag hindi ako tumakbong presidente, hindi pupunta yung boto ko kay Martin Romualdez, pupunta siya sa ibang kandidato. Dapat naiintindihan nila yan ngayon. Pero syempre hindi nila maintindihan yan kasi mga brilliant lang na mga tao po ang nakakaintindi na saan ba pupunta ang boto.